I-file na mga kababayan yung second impeachment complaint sa Congress mula mga kababayan sa makabayan na Black this time. Noong isang araw, yung impeachment complaint galing sa civil society groups. O ngayon, pag-usapan po natin. And i-share ko rin sa inyo mga kababayan ang isang commentary, kolum po ng isang dating kaalyado ng mga Duterte, kapartido po, si Atty. Matibag, Atty. Melvin Alvarez Matibag. Dati ito yatang Secretary General ng PDP Laban. Napakaganda yung kanyang analysis. Ang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Tulo ng kanyang kolo mga kababayan ngayon. Game over for Bratinela. Pwede niyo itong mabasa mga kababayan sa Daily Tribune. Yan o. Game over for Bratinela. Ibig sabihin, ito na yung katapusan ng pag-ari-ari, hari-hari mga kababayan ng mga Duterte. Pag-ari-arian, na disgrasya yung kanilang politika dahil po sa piatos. Dahil po sa chichirya, dahil kay Mary Grace Piatos at saka kay Kokoy Villamin, pareho mga kababayan na diskobre ng Philippine Statistics Authority. Peke. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So, balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Ito na yung filing. Yan mga makabayan black. Sila yung nag-sponsor ng second impeachment complaint sa harap po ng Secretary General ng House of Representatives si Rehinald. Kaya malabo yung propaganda ng mga Duterte. Nang nasa likod po ng impeachment ay si President Bongbong saka si Speaker Martin. Walang maniwala sa kanila. Kasi mga anti-Marcos forces po ang nag-file ng impeachment. So nagpalabas ngayon ng press statement si Secretary General Rehinald Velasco. Yan po. Sabi po dyan, this afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. The second complaint was endorsed by 3 House members, namely Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Manuel. As mandated by Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3 of the 1987 Philippine Constitution, the House of Representatives will process this complaint in accordance with the rules of procedure in impeachment proceedings. The Secretary General shall transmit to the Office of the Speaker all the complaints filed. The filing of impeachment complaints underscores the seriousness of the allegations and highlights the vital role of Congress in upholding transparency and accountability in government. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. The House remains steadfast in protecting public trust and ensuring that the democratic process is upheld. We call on all parties involved to respect the legal proceedings and allow the constitutionality prescribed process to take its course. Signed, Rehinald Velasco, Secretary General, House of Representatives.
So walang magawa ang Congress, the majority of the congressmen, allied with Speaker Martin Romualdez, but to process as they have the constitutional duty to do so, mga kababayan. Kasi pag hindi nila ginawa, dereliction of duty ito on the part of the members of Congress. The duty bound, they're mandated by the Constitution. Kaya malabo po ang mga akusasyon ng mga... click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Duterte, na ito ay isang ploy at ang utak nito ay si Speaker Martin at saka si President Bongbong Marcos. Kasi mismong yung ating Pangulong Bongbong ang nagsabi, Sara is unimportant. Hindi kailangang mag-file ng impeachment. Pero, nag-file yung minority, they have to process that. O ngayon, kung makakakuha ng majority o ng 1/3 support from Congress, that is, yun ang ating titingnan in the coming days. So, sabi nga, papunta pa lang tayo sa exciting part. Tama ba? O ngayon, dito tayo mga kababayan sa column ni Attorney Melvin Alvarez Matibag, dating Secretary General ng Partido PDP Laban. Kalyado po ni Digong dati. Ngayon umalis na to. Sabi niya sa kanyang column sa Tribune, game over for Bratinella. Mary Grace Piatos revealed the authentic Sara, a noisy, power-thirsty Duterte, a Bratinella. If the second envelope led to the downfall of President Joseph Estrada, Mary Grace Piatos has sealed the demise of Sara's political ambitions. Parehas po ang aming, analysis. Ang sumira po sa political career ni Sara, wala mang iba kundi siya mismo at yung kanyang tatay. Sinira ng kanyang tatay, sinira niya mismo yung kanyang political career. Ito na yung ito na yung last nail na
ibabaon sa kanyang the last nail on her coffin na siya rin ang gumawa, mga kababayan. Self-destruction yung ginawa ni Inday po, ni Sara. Sabi niya rito, what began as an ambitious power grab she and her allies initiated in Congress has ended in humiliating defeat for Vice President Sara Duterte, the self-styled Bratinella of Philippine politics. He is referring to the first attempt, yung kudita na pinangunahan sana ni GMA para patalsikin si Martin Romualdez. Ito na ngayon ang kanyang kinahantungan, mga kababayan. Bumuelta lahat sa kanya. Backfire po sa kanya lahat. Once positioned as a dominant force, poised to extend the Duterte dynasty's rule, Sara's chaotic gambit to wrest power from President Ferdinand Marcos Jr. has backfired spectacularly. Instead of consolidating her position, she has alienated allies, squandered political capital, and hastened the downfall of her family's once formidable political empire. Sakto, mga kababayan. Kasi sabi natin, sino pa man ang makikipag-alyado sa kanila. Kaya iniwan siya ng mga political allies. Kasi nakakatakot maging kalyado si Sara. Pati yung mga pribadong pinag-usapan, binobulgar niya. Sino pang politiko magtitiwala sa kanya? Tapos, mahilig manumbat. Di ba? Politically immature. Hindi lang politically immature, talagang immature. Pagbantaan ba naman, mga kababayan, yung ating Pangulo? Pati yung kanyang best friend na si Amy Marcos, pinagbantaan na hukayin yung tatay. Kaya si Amy, pinopolitika na lang siguro para hindi siya mapaya. Siya yung nag-invite Nag-invite kay Sara para makipag-unity. Yung sabi ni Attorney Matibag, Sara's move niya to seize control was not subtle. She sought to position herself as the real center of power in the Marcos administration, demanding control of both the military and the national budget. In her mind, President Marcos Jr. owed her the presidency, an entitlement that emboldened her to disrespect him without regard for the institution he represents. Ang patuloy niyan na gustong palabasin niya, may utang na loob sa kanya yung ating Pangulo. Indabag na daw yung presidency sa kanya noong 2022. So pinapalabas niya, dapat siya sana, pero binigay niya sa ating Pangulo yung presidency. Ganon ang kanyang paniwala. President Marcos Jr. owed her. Yan ang paniwala ni Sara. Sara's seething obsession with power appears to have triggered her mental instability. Her open letter to the National Security Council was widely perceived as the work of one showing signs of narcissistic personality disorder. The public perception is crystallizing around the idea that disorder reigns in Sara's head, manifesting in public outbursts, profanity, and erratic behavior unbecoming her office. The verbal attacks against the president, her superior in hierarchy of power, expose a disorganized mind incapable of self-restraint and strategic thinking. Ayaw kasi ninyong makinig sa amin. Yung una pa lang na papresko ni Sara na gustong ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Saka ini-imagine niya na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Sinabi na natin na kung talagang concern kayo kay Sara, yung mga advisors niya, kinat-short na sana yung press con. Hindi man ninyo kinat-short yung press con, hinayaan ninyong magsalita ng 1 oras. Sabi ko, kung mahal ninyo si Sara Duterte, after na magpakita siya ng ganong signs of mental instability, sana, sabi ko sa inyo, para hindi na makapanakit si Sara, pinarehab na sana ninyo. Nag-consult sana kayo sa isang
Sa mga eksperto, matitigas din yung ulo ninyo. O baka sabi ko, talagang matigas ang ulo ni Inday, ayaw makinig sa mga advisors. O ito na, pinahamak ninyo si Sara. Kayo yung nagpahamak. Pinatungan pa ninyo at pinalakpakan ng mga DDS vloggers. Hangang-hanga kayo sa kanya habang nilulubog ni Sara yung kanyang sarili. Yeah, ginusto ninyo lahat. Hanggang ngayon, pumapalakpak pa rin kayo. Sabi ko, seek professional advice or professional help. Palakpak kayong palakpak. Ito na ngayon, umabot na siya sa sinabi niya na point of no return. Wala na to. Game over, sabi ni Attorney Matibag. Worse, sabi niya, this mental chaos has not remained confined to a person but has seeped into the realm of national politics, creating an atmosphere of dysfunction in discord. Therefore, Sara Di Bratinella equals disorder, raised to the second power. In misguided attempt to defend her, Senator Bato de la Rosa said Sara was merely showing her authentic self. While authenticity might explain her initial popularity, her unraveling has revealed that authenticity without substance is just noise. Her tantrums, devoid of any reason or strategy, have alienated supporters and painted her as unfit to lead. Sakto po ang mga sinasabi ni Atty. Matibag. Kaya nga po, yung 32 million may pinagmamalaking supporters ni Inday bumoto sa kanya, kasama kami doon. Kasi ako binoto ko si Inday. Nalusaw na po. Nagsipag-alisa na ang po, yung people power na panawagan nila sa EDSA Shrine, 200 na lang po ang nandun. Yan po ang patunay. Wala nang supporters po. Kasi, tama yung mga analysis natin. Ang mga bumoto kay Inday po, Marcos supporters, pinag-withdraw na lahat mga kababayan ng support yung mga bumoto sa kanya. Kasi yung mga DDS po, kukunti lang sila. Sabi ni Atty. Matibag, Sara's lack of strategic foresight became even more evident in her open challenge to the Commander-in-Chief. She miscalculated Marcos Jr.'s ability to consolidate power and underestimated the public's growing disenchantment with the Duterte brand. Her profanity-laden attacks on the President and theatrical displays of outrage, far from rallying support, painted the image of one unhinged and a liability to the nation. Correct po. Na-expose po yung mental condition ni Sara. Kaya sabi natin, tulad ng sinabi po ni, sino na nga yun? Yung emperor ng France, si Napoleon Bonaparte, never interrupt niya your enemy when he commits mistakes. Di ba? Kaya yung ating Pangulo, saka si Martin, pinabayaan lang siya na magsalita ng magsalita. Sige niya, magmura ka ng magmura. Di ba? Sagot ng ating Pangulo, Sara is unimportant. Pero anya, ito anya ay aking papalagan. O ito na ngayon, mga kababayan, patong-patong na kaso. At ngayon, dalawa yung impeachment case. Final ng minority. At malamang yung minority po, susuportahan ng majority. Hindi ninyo pwedeng askusahan yung ating Pangulo na nasa likod kasi nagsalita na yung palasyo. Walaan niya kaming kinalaman dyan. Minority yung nag-fight. O diba? Basag yung propaganda ninyo. Masyado ninyo kasing in-underestimate yung ability ng ating Pangulo. Mas magaling yung ating Pangulo kaysa kay Digong. Mas matalino po. Yes, sabi dito ni Atty. Matibag, Sara's last-ditch effort to equate herself with the late opposition Senator Ninoy Aquino and inspire a people power uprising was a masterclass in political delusion. From barbershops to social media, the ploy was met with ridicule. This political misstep revealed the undeniable reality. It is game over for Sara Duterte. Game over po, checkmate. Once capable of summoning massive crowds and commanding
unflinching loyalty. The Dutertes can no longer rally people to their cause. The crowds have dwindled, the energy has dissipated, and their influence has waned. Calls for support are now met with apathy, not action. The machinery that Rodrigo Duterte built during his presidency is breaking down under the weight of Sara's miscalculations. Dagdagan ko na lang itong analysis ni Atty. Matibag. Ang katotohanan kasi niyan, Atty. Matibag, yung mga supporters ng mga Duterte, tulad ko po, na sumusuporta dati kay Digong at bumoto kay Sara, mga Marcos supporters, inatake nila yung Marcos. Kaya nga po hindi lumaban si Sara sa pagkapangulo noong 2022. Alam niya matatalo siya kasi ang bumoto sa kanyang tatay noong 2016 po, mga Marcos supporters. Itama, siniraan yung Marcos. Tinawag yung ating Pangulong adik, bangag. Tapos sila ngayon. Pati nga si Amy Marcos, malamang madamay, matalo. Yes, sabi ni Atty. Matibag, Sara's power grab and obsessive antics made the House investigation into the intelligence funds a political question. The congressmen, after all, represent a political territory. The investigation has revealed to the public that there are systemic loopholes in the disbursement and liquidation of confidential funds that brought to existence and enabled Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos revealed the authentic Sara, a noisy, power-thirsty Duterte, a Bratinella. If the second envelope led to the downfall of President Joseph Estrada, Mary Grace Piatos has sealed the demise of Sara's political ambitions. Ito yung totoldok sa political career, mga kababayan, ng mga Duterte. At malamang, ito na yung katapusan ng kanilang politika sa national scene and even to the local scene, mga kababayan, local politics. Malamang pati si Digong matalo po sa Davao. To this, we owe the Blue Ribbon and the Quadcom investigations. Because of them, the country dodged a bullet. We cannot afford to have a leader with a temperament of jinx in the minds of Silco. It is evident in Sara's actions that she will do whatever it takes to grab power. Fortunately, the institutions of power have realigned in the public sentiment has shifted against Sara, who brings only chaos and disorder. Sara equals disorder raised to the second power has no place in a country seeking stability and growth. Napakagandang kolom, mga kababayan, na sinulat ng dating kapartido, Secretary General ng PDP Laban, Atty. Melvin Alvarez Matibag. Wala na akong ikakadagdag pa po. It is very, very well said. Game over. At ang mga senador na hindi magkokonvict kay Sara Duterte, boboto to acquit Sara during the impeachment trial sa Senado, malamang madamay po sa game over. Pati sila, mga kababayan, matalo sa eleksyon. Tama pa? Kaya mag-isip-isip kayo, mga